Kasiyahay nasa iyong kautusan. Oo, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang utos mo ay susundin ko, di ko ito tatalikdan. Pagkat dahil sa utos mo, ako ngayon nabubuhay. Oo, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Ang lingkod mo ay iyong-iyo, kaya ako'y iligtas. Ang pagsunod sa utos mo ay siya kong sinisikap. Oo, ituro mo sa akin ang utos mo upang sundin. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao, kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan, at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinabi ninyong iinit, at nagkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't sa langit, bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag sinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalat ka rin kaniya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibinanggo pa naman ito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka na makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang hapon sa inyo pong lahat. Salamat sa Diyos at tumila ang ulan, no? Yan. Ako'y natin po sa mga bata, no? Kahit na isaling bayan ang kidlat, lahat ay nasa labas. Magaling umilag sa kidlat, ano? Yan. Salamat sa Diyos at kayo'y makapagsagawa ng posisyon. May posisyon nga ba kayo? Opo. Pagkatapos ng misa. Bagamat hindi naman talaga itong October 24 ang pesta po ni San Rafael. Ito po ay October 24 ay pesta lang ng Kalaka. Ano po? Pesta ng Kalaka. Yung bayan. Ano po? E di sinasabay nila na rin nila ang pesta ng Santo. Pero sa kalendaryo po ng mga Santo, ng mga pinagpipesta, ang pesta, ang pagulita po talaga ng kapistahan ni San Rafael ay sa September 29. So, noong September 29 po, tayo po'y nag-isa rin dito, no? Yun po talaga ang kapistahan ng mga arkanghel. Kasama po ni San Rafael, ito pong si San Gabriel, at saka si San Miguel. Yan. Kayo pong mga taga rito sa Barangay San Diego, na namimintuho sa kay San Rafael, dapat ay kilala ninyo ang arkanghel nito at ang patron nito. At dapat malapit sa inyong puso at sa inyong mga debosyon at pananampalataya ang ito pong si Arkanghel San Rafael. O, ibig sabihin, dapat ay nakikilala ninyo, kinikilala ninyo. Dapat siguro maganda na maituro sa mga bata, no? Kung sino ba itong si San Rafael na nailuklok ninyo na patron ng inyong kapilya. No? Hindi ko po alam ang istorya kung bakit si San Rafael ang napaluklok na patron ng inyong chapel, isa sa mga arkanghel. No? Sino bang nagdala niyan dito? Paano po siya naipakilala dito? Paano siya tinanggap ng mga nauna sa inyo dito sa barangay na ito para ituring na patron. So, kung kayo merong kasaysayang ganoon, maganda pong yun ay inyong maituro, may inyong mapag-usapan,
tanda po ng pagkilala at pagpapahalaga kay San Rafael. Si San Rafael po ay isa sa mga arkanghel na binigyan ng pangalan. Maaari pong marami pang arkanghel, no? At maaari hindi mabilang ang mga anghel. Pero sa Biblia, 3 po ang may pangalan na arkanghel. Yung ibang mga anghel, meron din po, no? Sa Lumang Tipan. Pero yung kabarkada ni San Rafael, di San Gabriel at San Miguel. Si San Gabriel, siya po yung naghatid ng mabuting balita tungkol sa panganganak ni Maria at pagbubuntis ni Santa Elizabeth. No? Si San Miguel naman, siya po yung nakipaglaban sa kaaway ng Diyos, sa demonyo. Siya po yung tumalo sa pwersa ng demonyo. Si San Rafael, ang kahulugan po ng kanyang pangalan na Rafael ay lunas ng Diyos. Ang lunas ng Diyos. Kasi po, sa Lumang Tipan, kung saan mababasa ang mga ginawa ni San Rafael doon po sa aklat ni Tobit, si San Rafael ang nagpagaling sa sakit, sa pagkabulag ni Tobit. No? Kaya po, siya ang Rafael, ang ibig sabihin, lunas, kagalingan ng Diyos. Kaya nga po, siya po ay itinuturing na patron ng mga doktor, ng mga nurses, ng mga nagpapagaling. No? Lahat po ng may kinalaman sa pagpapagaling ng mga may sakit. No? Lalo tigit po ang ating mga doktor, mga nurses na nag-aalaga sa may sakit. Ang dala niya, ang hatid ni San Rafael ay lunas, kagalingan. Kaya kayo po na mga nagdidibusyon kay San Rafael, dapat siya po ay inyong tutularan. Dapat kayo rin po ay maging tagapagdala at tagapaghatid ng lunas o kagalingan sa mga tao, sa inyong kapwa. Dapat kayo po'y nakapagpapagaling. Hindi ibig sabihin, kayo magiging mga manggagamot, no? Hindi nyo kailangang maging doktor o anumang uri ng manggagamot para kayo makapagpagaling. No? Ang mahalaga, hindi kayo magdadala ng sugat at sakit sa buhay ng ibang tao. Minsan kasi, o madalas, ang hatid natin, ang daladala natin sa tao ay sakit. Bigat ng loob, sakit ng kalooban. Minsan ang dulot natin sa tao ay sakit ng ulo. O maraming mga tao nagdadala ng sakit ng ulo. Maraming may mga taong ang dala ay sama, ang inihatid ay sama ng loob. Di ka pag masama ang iyong loob, masama ang iyong lasa. Ano? Hindi ka mapakali. Hindi maganda ang iyong pakiramdam. Kapag ikaw ay may kagalit, ganun din. Hindi ka mapakali. Masakit ang iyong kalooban. Ang iba nga, kaya inaatake sa puso ay dahil sa mga kagalit. Kaya nagkakasakit ng kung ano-ano sa katawan. No, sabi ng ibang mga doktor, maaari daw ang dahilan ng mga sakit ng tao, hindi lang yung ating kinakain. Kundi kung ano yung ipinapasok natin sa ating puso. Pag ikay parati na lamang galit, parati na ka na lamang nakikipag-away, no? Kapag ang dala mo palagi ay ikaw ay nagdudulot ng sakit ng ulo sa magulang at sa iba't ibang mga tao, ay tayo po ay kumbaga nakapagpapalala ng kalalagayan ng mga tao. Dapat po tayo maging mga Rafael, no? Sa bawat isa, ang dadalhin po natin lunas, ang dadalhin po natin kagalingan. O paano tayo makapagdadala ng lunas at kagalingan? Magmahal. Pag kayo nagmamahal, ang hatid lagi ninyo kagalingan. Maginhawa sa pakiramdam ang pagmamahal. Pag ang tayo nagmamahal, masarap sa pakiramdam. Kapag ang tao'y nakakaranas ng pagmamahal,
ang sarap din sa pakiramdam. Kaya ang pagmamahal, yan ay lunas. No? Minsan yung mga taong may sakit, hindi nila kailangan ang talagang doktor. Ang kailangan nila yung mga taong kakalinga, magpapahayag ng pagmamahal sa Kanya. Kaya po ang mga may sakit, halimbawa, pag dinadalaw ng isang mahal sa buhay, sumisikla dahil may dumalaw sa Kanya isang importanteng tao. Kaya ang pagmamahal ay pagbibigay ng lunas. Pagpapatawad, yan. Pag po kayo ay may mga nakaaway, pag may mga kasamaan ng loob, sana po'y pagpapatawad ang dala. Pag may pagpapatawad, yan po'y may lunas. Sabi nga ni Jesus sa Ebanghelyo, kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. No? Makipag-ayos agad. Huwag yung kasi tinatatagal natin yung mga alitan. Madulas ako, okay na. Pasok kayo doon, sa loob. Bagay lamang. Ano mo? Doon sa loob pa. Ay ating masyadong pinagkakatulungan. Sa halip na magpagawaran, no? Sa halip na mag-unawaan, sa halip na mag-usap, minsan na iniisip ay paghihigati, minsan na iniisip ay Pasok kayo, pasok. Doon sa medyo loob pa doon. Kasya pa doon, kasya pa. Lunas. Ang pagpapatawad ay lunas din. Pagdadala ng lunas. Ganon din po ang panalangin. Pag po kayo nagdadasal, kayo rin po ay nagdadala ng lunas. Pag hindi po kayo nagdadasal, ewan ko po kung ano ang dinadala ninyo. Pero ang mga taong nagdadasal para sa tao, para sa kapwa, kaya mabuti po na tayo nagdadasal sa bawat isa, nagdadala po tayo ng lunas. Kapag ipinagdadasal po natin ang isang tao, yun po'y pwedeng magdulot ng kagalingan sa Kanya. Ang debosyon po ninyo sa Santo, no? Dapat po ito'y magdadala ng lunas, kagalingan. Hindi po pwede tayong debosyon lang ng debosyon. No? Sa kung sino-sinong santo, kahit pa po sangkaterbang debosyon ang inyong ginagawa. Pero pag hindi kayo marunong magpatawad, pag kayo ay madamot, pag kayo ay nag-iisip ng masama, pag ikaw ay mayroong mga kalaswan, kaalayan, kapag ikaw ay hindi sumusunod sa magulang, kapag ikaw ay kumbaga hindi gumagawa ng maganda sa kapwa, ay hindi po tayo nakapagdadala ng lunas o kagalingan. Kaya ang debosyon ay dapat patungo sa kabanalan. Baka tayo masabihan din ni Jesus sa Ebanghelyo, sabi niya sa mga tao, mga mapagpaimbabaw kayo. Dahil kayo, sabi niya sa mga tao, alam na alam ninyo, pag mainit at pag kulimlim, uulan. Pag ang hangin ay galing sa ganito, sisikat ang araw. Pero hanggang doon lang ang alam nila. Hindi nila nagawang kilalanin si Jesus at ang kanyang mga ginagawa. Kaya tinawag sila ni Jesus mga mapagpaimbabaw. Ganyan din po tayo. Baka tayong mabansagang mapagpaimbabaw. Alam na alam natin ang debosyon. Alam natin ang ating ginagawa. Meron tayong mga posisyon. No? Maganda naman ito at mabuti ito at nararapat natin itong gawin. Pero pag tayo ay hanggang dito lamang, mga mapagpaimbabaw tayo, sabi ni Jesus. Ang higit na mahalaga, matuto tayo na kumilala sa Panginoon. Kilalanin si Jesus, pakinggan ang kanyang salita, sundin ang kanyang mga utos, sumunod sa kanya, at yun ang kabanalan. No? So nakakatuwa, marami po kayong nagsimba ngayon para magparangal sa ating patron na si San Rafael.
So sana inyong tandaan ang buhay ni San Rafael, ha? Tagapagbigay ng lunas, tagapagbigay ng kagalingan, tagapagpagaling si San Rafael. Ganyan din po sana kayo, magpapagaling. No? Pagagalingin nyo ang sugat ng puso ng isa. No? Pag-aanin ninyo ang buhay ng bawat isa. Palamigin ninyo ang ulo ng bawat isa. No? Pag-aanin ninyo ang pasanin ng bawat isa. At kung merong alitan, nakipagkasundo sa bawat isa. Para si Jesus, tunay na maging maligaya, no? Para sa atin. No? Tatandaan ang salita, lunas, kagalingan. Dapat ako'y magdala ng lunas sa iba, katulad ni San Rafael. Puri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa lupa't bunga ng aming paggawa at tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ka po ngayon at kailanman. Christian, pasuyin mo. Kapuri-puri ka, Diyos amang lumikha sa sanlibutan, sa iyong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ka po may kapal ngayon at kailanman. Ang lahat po ay magsitayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos ang mga makapangyarihan Ng kapilungan ng Panginoon, ipagpahalain sa iyo mga kamay, sa pagkakas niya sa aking pangalaman, sa buong sanlibutan. Ama naming lumikha, kaming naghahain ng pagpupuri sa iyo ay dumadalangin sa pagdadala ng mga anghel sa mga alay namin para maiharap sa iyo. Kalugdan mo ang mga ito at pagkalooban mong pakinabangan naming mga niligtas mo sa pamamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayin niyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa harap ng kadakilaan mo sa lupa't langit, mga anghel at arkanghel ay di makapagwawalang ibig. Ikaw ang kanilang inaawitan at pinaglilingkuran sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na mahal,
Itinuturing nilang pinakamataas na karangalan ang magpuri sa iyo bilang layunin ng pag-iral. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinadakila ng lahat ang naparito mong anak, Na siya nagmulat sa bulag at sa pinain nagbalakad at nakiramay sa lahat. At kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkapaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Leon na aming Papa, Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na mapasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ating dadasalin ang Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, makasanin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa parang nasa langit. Bigyan niyo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin niyo po kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag niyo po kaming pahintulo sa tukso, at yadyan niyo po kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban.
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo At sumainyo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos, Nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan sa sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang lahat na inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Magsiupo kayo. Yung po mga nakapagkumpisan, nakahandang tumanggap ng banal na komunyon, kayo po ay pumunta dito sa unahan. Pag po kayo nakahuli sa misa, no, hindi, sa susunod na po kayo tatanggap ng komunyon. No? Tanggapin nyo. Si Kristo yan, tanggapin nyo.